Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Nomer Macaraiga, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Idineklarang dead on arrival ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa matukoy na sospek sa barangay Cayupo, Pandag, Maguindanao del Sur. Magbabalita dyan si Pachuhuman Judy Ann Alibo. Dead on arrival sa pagamutan ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa barangay Cayupo, Pandag, Maguindanao del Sur nito lamang 28 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima sa alias na Tato, isang residente ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon, minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle nang bigla itong dikitan ng dalawang sospek na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril gamit ng isang caliber 45 pistol. Na-recover ng mga rumispondeng pulisya ang isang basyo ng bala mula sa nasabing kalibre sa crime scene. Agad na sinugod ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan. Subalit idineklara ng attending physician na dead on arrival. Patuloy namang nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang Pandag Municipal Police Station upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga sospek. Nananawagan din ang mga otoridad sa sinumang may impormasyon ukol sa insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang agarang mapanagot ang mga responsable. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Pachuhuman Alibo. Isang lalaki naman ang naaresto habang 3 pa ang iniimbestigahan matapos ang matagumpay na search warrant operation ng mga otoridad sa General Santos City kung saan nakumpiskang baril at mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Pachuhuman Ara Cassandra Concon sa report. Arestado ang isang lalaki at 3 individual ang investigahan matapos masamsam ang baril, mga bala at higit 195,000 na halaga ng hinihinalang shabu sa nagawang search warrant operation ng otoridad sa Barangay Fatima, General Santos City. Ayon sa ulat, dakang alas 11 ng gabi, pinangunahan ng General Santos City Police Office Police Station 7 sa pagpapatupad ng search warrant sa tahanan ng target na si alias Bat, 55 anyos, may asawa, tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Nasamsam sa mismong tahanan ni Bat ang 12 plastic sachet na hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 22.7 grams na may standard drug price na 195,220 pesos, mga drug paraphernalia at isang 38 caliber revolver na may 6 na bala. Samantala, nasabat din sa 3 kasamahan ng target ng operasyong na kinilalang sina Alice Amadio, Giovanni at Danilo ang nasa 0.02 grams na hinihinalang shabu at iba pang mga drug paraphernalia. Inihahanda na ang kasong may kaugnayan sa iligal na droga at paglabag sa RA 10591 laban kay Bat sa pamagitan ng inquest proceedings. Kasalukuyang nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang mga ebidensya habang isinasagawa ang investigasyon sa mga nadagdag na pangalan. Patuloy ang PNP sa kanilang kampanya kontra iligal na droga at loose firearms.
hinihimok ang lahat na makiisa sa pagpapanatiling ligtas, payapa at maunlad na bagong Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusumbong ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa inyong lugar. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Concon. Kalaboso naman ang isang lalaking nakatalang top 7 city high-value individual sa isinagawang operasyon ng PNP sa Panakan Recollection, Davao City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Mariel Don Kilab. Naaresto ng mga operatiba ng Sa Police Station ang itinuturing na top 7 city high-value individual sa isang operasyon na isinagawa sa Purok 10, Panakan Relocation, Davao City noong Abril 28 taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant at sa pakikipagtulungan ng Tactical Support Company ng Regional Mobile Force Battalion 11. Ayon kay Police Major Marcil M. Manzano, Acting Station Commander ng Sa Police Station, kinilala ang 40 anyos na suspect na si alias Raymond. Nasamsa mula sa kanyang tirahan ang humigit kumulang 5.83 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 39,644 pesos. Bukod dito, nakumpiska rin ang isang unit ng kalibre 38 na baril at iba pang ebidensya. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon sa Police Station, ang pagkakaaresto sa isa sa mga pangunahing high-value targets ng lungsod ay patunay na walang humpay na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga at krimen. Dagdag pa nila, ang tagumpay ng operasyon ay nagpapakita ng patuloy na dedikasyon ng mga otoridad sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan para sa ikauunlad ng komunidad. Mula dito sa Rehiyon 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mariel May Dunquila, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Don Kilab. Aktibong nakilahok ang mga miyembro ng Police Regional Office 7 sa isinagawang local absentee voting bilang bahagi ng kanilang karapatang bumoto habang nakatalaga sa mga tungkuling pangseguridad para sa darating na halalan 2025. Patrolwoman Flora May Azares sa balita. Bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 national and local elections, aktibong lumahok ang mga tauhan ng Police Regional Office 7 sa isinagawang local absentee voting mula Abril 28 hanggang 30 ng taong kasalukuyan sa Abiliana National High School, Cebu City. Ang nasabing pagboto ay naglalayong mabigyang daan ang mga pulis na nakatalaga sa election duty sa araw ng halalan na may pahayag pa rin ang kanilang karapatang bumoto. Layunin ng local absentee voting na payagan ang mga tauhan ng PNP, AFP, mga kawani ng gobyerno at mga lehitimong miyembro ng media na makaboto para sa pambansang posisyon tulad ng senador at party list representatives kahit sila ay nakaduty sa mismong araw ng halalan. Ipinapakita ng aktibong partisipasyon ng Pro-7 sa local absentee voting ang kanilang paninindigan na tuparin, hindi lamang ang tungkulin bilang tagapagpanatili ng kapayapaan, kundi bilang responsableng mamamayan na nakikiisa sa demokratikong proseso. Sa pamamagitan ng local absentee voting, muling pinagtibay ng Pro-7 ang kanilang dedikasyon sa pagkakaroon ng malinis, tapat at mapayapang halalan sa rehiyon ng Central Visayas. This is our second day of the conduct of local absentee voting, wherein we will ensure that all the procedure during our rotation with the cumulate are strictly followed. Like for example, we will ensure that all the ballot shall be signed by yours truly, okay, in order not to invalidate the ballot itself. And then we are also directed by the cumulate to situate that the sequence of the sticker should be followed in para magkaroon seal on every ballot of each voters. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares.
Sa isang search warrant operation, nagresulta sa pagkakaaresto ng isang individual matapos mahulihan ng baril at ilegal na droga sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Yan ang tinutukan ni Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Isa namang matagumpay na operasyon kontra droga ang naisagawa ng Labo Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 matapos maisilbi ang isang search warrant sa isang tahanan sa bayan ng Labo. Ang operasyon ay sinagawa laban kay alias Bobot dahil sa paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover mula sa tahanan ng sospek ang 5 pirasong silyadong plastik na naglalaman ng hinihinalang shabu. Agad na isinumite sa crime laboratory ang mga nasamsam upang matukoy ang eksaktong timbang at halaga ng nasabing pinagbabawal na gamot. Bukod sa hinahinalang droga, nakumpiska rin ang mga gamit sa paggamit ng illegal na droga, isang 22 caliber magnum na baril na walang serial number na may 5 bala at 64,450 pesos sa iba't ibang denominasyon at pinaniwalaang mula sa bintahan ng illegal na droga. Sa isinagawang verifikasyon na pag-alaman walang nakabingbing warrant of arrest laban kay alias Bobot ngunit kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng Labo MPS habang inihanda ang kakulang kaso para sa pagsampa sa korte. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jim V. Jeremias, hepe ng Labo MPS, ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng aming walang humpay na kampanya laban sa illegal na droga. Hinihikayat namin ang ating mga kababayan na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan ng ating komunidad. Ang Labo PNP ay nagpapaalala sa publiko na ang pagkakaisa at kooperasyon ng bawat mamamayan ay susi sa pagtataguyod ng isang drug-free at ligtas na pamayanan. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Lovendino. Agad na rumisponde ang Lawak Municipal Police Station sa isang insidente ng hostage taking kung saan isang 3 taong gulang na bata ang biktima sa Barangay Poblasyon, Lawak, Pangasinan. Nakibalita dyan si Police Staff Sergeant John Del Supremo. Makikita sa video ang pag-iyak ng isang bata habang mahigpit siyang hawak ng isang matandang lalaki. Kagad naman na nirespondihan ng Lawak PNP ang insidenteng ito sa Barangay Poblasyon, Lawak, Pangasinan. Ayon kay Police Major Napoleon M. Election, hepe ng Lawak PNP, Recently at around 8 o'clock in the morning, meron tayong crisis incident management through hostage taking incident involving 3 years old. Immediately, crisis management team composed of local chief executive medical team and law enforcement PNP Lawak was activated. During the negotiation, since the negotiator, member of PNP Lawak, is skilled and had a common sense, he was given a chance to neutralize and arrest the suspect who are now under our custody. During the course of profiling, interrogation, and through his sinumpaang salaysay, suspect suffered from mental illness. dagdag pa ni Police Major Election, Kaya niya hinostage yung minor age, 3 years old na victim ay dahil sa matinding problema na kanyang pinagdadaanan. Nang sa gayon, saktan yung bata at accordingly sa kanyang sinumpaang salaysay, pagbabarilin siya ng pulis para matapos na ang kanyang buhay. Ngunit, we will not tolerate that actions. Being commander on the ground, we lawfully abided by the standard operating procedure in the observance of minimum, medium, maximum tolerance. wala namang nasaktan sa bata at ligtas itong naibalik sa kanyang ina. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Lawak Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Pinangunahan ng Mandawi City Police Office ang isang malawakang simultaneous exercises bilang bahagi ng paghahanda
para sa nalalapit na halalan. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Kasalukuyang isinasagawa ng mga kapulisan ng Mandaue City ang kanilang physical simulation exercise dito sa Mandaue City Sports Complex para sa kanilang pag-aalas na nalalapit na halalan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Cirilo B. Acosta Jr., City Director, matagumpay na naisagawa ng Mandaue City Police Office ang isang malawakang simulation exercise nito lamang Abril 29 taong kasalukuyan. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ang nasabing simulation drill ay sinagawa katuwang ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, kabilang ang Mandaue Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, traffic enforcers at iba pang mga unit ng seguridad at kaligtasan. Nilalayon ng aktibidad na masukat ang kahandaan ng mga kinauukulan sa pagharap sa mga krisis gaya ng kaguluhan sa lugar ng botohan, banta ng karahasan at iba pang mga emergency na maaaring makapekto sa kaayusan sa araw ng eleksyon. Kabilang sa mga sinimulang senaryo ang mabilisang pagtugon sa mga insidente ng protesta, hostage situations at bomb threat. Mga sitwasyong nangangailangan ng maayos na koordinasyon at epektibong aksyon mula sa mga enforcement units. Personal na pinangasiwaan at sinuri ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7, ang buong pagsasanay na kanyang pinuri bilang isang makabuluhang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa panahon ng halalan. I think Mandaue City Police is ready sa lahat ng mga expected scenarios natin comes May 12 during the election day and even in canvassing and in proclamation. Nasubukan natin ang pagkakadino sa ibang mga police offices din. Yes, actually this is the fourth simulation exercise. We have done this in Cebu City, Cebu Province, Lapu-Lapu, and this is the fourth. And comes May 2 ay going to Bohol to conduct this kind of I'm very satisfied sa response ng ating mga response units. Kompleto ang kanilang mga gamit, mabilis yung responde, and all the procedures were followed. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, ipinamalas ng MCPO ang kanilang determinasyon na protektahan ang demokratikong proseso at ang kapakanan ng publiko at suportahan ang isang safe, accurate, free, and fair election. Mula dito sa Mandaue City, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balita. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Tinatayang 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang individual sa ikinasang bypass operation ng Zamboanga PNP. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Joyce Franco. Kumpiska ang tinatayang 1,020,000 halaga ng shabu sa isinagawang drug bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Zamboanga City, katuwang ang City Intelligence Unit, PNP-DEG at Zamboanga City Police Station 11 sa pakikipagkoordinasyon ng PDEA Zamboanga City sa Aquino Drive, Barangay Canilar, Zamboanga City nito lamang ika-29 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Fidel B. Fortaleza Jr., City Director ng Zamboanga City Police Office, ang suspect na si alias Manoy, lalaki, 47 taong gulang, isang college graduate at residente ng Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City. Nakumpiska mula sa suspect ang mga sumusunod na item: isang heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na ginamit bilang bypass, dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu, isang possession ng driver's license at iba pang non-drug evidence. Tinatayang 150 na gramo ang kabuuang timbang ng nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang halaga ng 1,020,000. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Zamboanga City Forensic Unit 9 para sa agarang pagsusuri, samantalang ang suspect ay dinala sa Zamboanga City Police Office Custodial Facility para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 9, ako ang
ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief of Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po'y maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Captain Nomer Macaraig, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.